Paano pinabagsak ng Seiko ang Swiss watch industry, the Quartz Crisis Story? Alam ba na minsang halos mabankrupt ang buong Swiss watch industry? Yap, ang mga Rolex, Omega, pati Patek Philippe, muntik na silang mawala lahat. At ang dahilan? Isang kumpanyang Japanese, Seiko. Ito ang kwento ng Quartz Crisis, kung paano pinabagsak ng teknolohiya ng Seiko ang mga Swiss-made watches. Bago mag-1970S, walang tatalo sa Swiss pagdating sa relo. Sila ang hari ng precision, craftsmanship at prestige. Mahigit 1,600 Swiss watch companies ang gumagawa ng relo. Lahat mechanical, mano-mano ang galaw ng bawat gear at spring. Ang mga relo noon, simbolo ng luxury. Mahal, pero eleganteng-elegante. Pero nung 1969, may isang bombang pumutok sa relo industry. Inilabas ng Seiko sa Japan ang Seiko Astron 35 SQ, ang unang quartz wristwatch sa buong mundo. Ang quartz watch ay gumagamit ng vibrating quartz crystal bilang timekeeper. Mas tumpak ito, kung saan ang error ay halos 1 segundo lang kada taon kumpara sa mechanical watch na pwedeng magkamali ng 15 segundo bawat araw. At higit sa lahat, mas mura itong gawin. Hindi mo na kailangan ng sobrang skilled watchmaker. Isang maliit na circuit board lang at battery. Boom! Functional watch ka na. Sa loob lang ng ilang taon, bumagsak ang Swiss watch exports. Mula sa 84 na milyon units noong 1974, bumaba ito sa 30 milyon pagdating ng 1983. Ang bilang ng mga Swiss watchmakers mula 1,600 companies, bumaba sa 600. At ang mga empleyado? Halos 60,000 ang nawalan ng trabaho. Imagine mo, isang bansang sanay maging number 1 sa relo, biglang nalampasan ng Japan. Ang Seiko, Citizen at Casio naging simbolo ng modern at affordable timekeeping. Sila ang Apple Watch ng 1970s. Pero hindi naman tuluyang naglaho ang Switzerland. Noong 1983, pinagsanib nila ang mga struggling watchmakers para buuin ang Swatch Group. Ang Swatch, stylish, mura at quartz din, naging pang-rescue ng buong Swiss industry. At habang ang Seiko ay patuloy sa innovation, ang mga Swiss brands tulad ng Rolex, Omega at Patek Philippe ay bumalik sa kanilang lakas, luxury at heritage. Ang Quartz Crisis ay hindi lang kwento ng pagbagsak. Isa rin itong paalala kung gaano kalakas ang impact ng innovation. Mula sa gear at spring, napunta tayo sa circuits at crystals. At ngayon, nasa smartwatch na tayo. At kahit hanggang ngayon, ang salitang Swiss-made ay tanda pa rin ng prestige. Pero tandaan, si Seiko ang nagpatunay na minsan, isang maliit na kristal lang ang kailangan para yumanig ang buong mundo ng relo. So, kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng Quartz Revolution, don't forget to like, subscribe at click the bell icon para sa iba pang kwento ng mga makabagong teknolohiya na literal na nagbago ng mundo.